Hoy, hindi ko naman sinasadya, no? Tsaka hindi ko naman sinabi na ikaw. Ang sabi ko may nakakita. Hala, ako lang nakakita nun. May ibang tao pa rito. Basta, safe ka. Hindi naman kita ituturo, ano? Pero ayun na nga, sabi niya na hindi naman daw. Tsaka pinagalitan nga ako. Huwag nga raw akong makikipag-usap sa'yo sa inyong mga kapwa ko kasambahay. Kako, sa isip ko, hindi ko na lang sinabi sa kanya dahil alam mo naman yun, no? Baka bigla akong sesantehin. Medyo may sayad kasi yung amo ko na to. Alam mo yung kapag kinontra mo siya, bigla na lang maiinis sa'yo tapos sasabihin kasambahay ka lang naman. Yung mga ganun ba? May mga pagkakataon na ganun siya. Ayun na nga. Balik tayo sa kinukwento ko. Ano ba yan? Sa dami ba naman kasi na kung saan-saan na tayo umabot. Ayun nga, ayaw niya nga akong makipag-usap sa inyo. Parang sinasabi niya rin sa akin na wag akong makipagkaibigan. Ganon. Diba? Bakit pare atang pati buhay ko siya na magdedesisyon dahil ba amo ko siya at kasambahay lang ako? Baka kasi mababa ang tingin sa atin. Yun mismo. Yun nga rin ang isa sa iniisip ko. Sandali nga lang. Baka mamaya sabihin na naman ang tagal kong makipag-usap sa'yo kahit pinagbabawalan na ako. Pero hayaan mo. Magkachismisan pa rin naman tayo. Walang makakapigil sa ating pag-usapan ang buhay nila. Sadyang may mga tao na hindi mapakali ang bibig. Mga tao na kahit hindi naman kailangang ipakalat sa iba, sinasabi pa rin para lang may mapag-usapan. Ang tawag sa kanila ay mga tsismosa. Ganon si Buena. Kung anong naririnig niya at nakikita, lagi na lang sinasabi sa kung kanino. Sa ganong pag-uugali, daranas siya ng kaparusahang galing sa itim na kapangyarihan. May pag-asa pa kayang magbago ang tsismosa na kasambahay. Bakit ba kasi nag-away si na mami mo? Tungkol po yun kay Tita Giselle. Yung ninang mo? Opo, kasi po kausap ni Daddy si Tita Giselle. Kaya naman pala nagalit ang mami mo. Hindi naman po yung galit na galit. Saka ayos na po sila ngayon. Siya, paluto naman na to. Maayos na ba ang mga gamit mo? Opo, bali nakaayos na rin naman po ako Magsasapatos na lang ako mamaya. Sige, itatabi ko na lang pala muna yung ulam na babaunin mo. Sandali lang naiihi ako. Kapag nakita mong kumukulo na to patayin mo na ha. Sandali lang, magabanyo lang muna ako. Nagmamadali si Buena na magtungo sa banyo. Halos 5 taon ang kasambahay si Buena sa pamilya ni Jang. Bata pa lang noon si Miguel, halos kasama na niya ito. Mabait naman ang pamilya na naging amo ni Buena. Hindi mahigpit. Itinuturing lang din siyang kakilala nila o kaibigan. Para bang kung kausapin siya, hindi siya kasambahay na binabayaran lang. Pero may kakaibang ugali si Buena. Hindi napipirmi ang kanyang bibig. Kailangan lagi siyang may sasabihin at ikukwento sa ibang tao. Katulad na lang ng narinig niyang awayan ng mag-asawa at ang balita na nakuha niya sa bata. Matapos pumasok sa trabaho ni Najang at pumasok na rin sa paaralan si Miguel, mag-isa na lang na naiwan si Buena. Minadali niya ang paglilinis ng bahay para makausap na niya ang kaibigan niya. Kasambahay din sa kabilang bahay. Maya-maya pa, lumabas na siya. Naabutan niya si Eya, nakausap na rin ang iba pang kasambahay. Agad niyang ikinuwento ang narinig niya. Talaga ba? Mukha namang mabait at hindi babaero yun si Sir Migs. Hoy, anong hindi babaero? Nakita mo naman ang gwapo nun, di ba? Tapos si Madam medyo may tsura naman. Pero kumpara mo naman kay Sir na pogi talaga. Tsaka hindi naman natin maiiwas sa lalaking magloko. Parang normal sa kanila yon. Ang hindi lang maganda, yung si Giselle pa. Ninang pa ng anak nila. Sure naman ba na si Giselle yun? Kilala ko yun Friend kami nun sa FB. Di ba? May jowa yun na Japanese.
Oo, totoo na siya. Eh bakit? Hindi ba sila pwede magkabitan kahit na may jowa siya? O, tsaka jowa lang naman yun. Mismong si Miguel na ang nagsabi sa akin. Alam ng bata? 11 years old na yun. Alam na niya kung ano yung naririnig niya. Tsaka, eto pa. Narinig ko talaga silang nag-aaway. Mga 2 araw na ngayon. Ay oo, parang may napansin ako niyan. Yan ata yung galit si Sir Mix tapos busina siya ng busina. Oo, ayun. Diyan yun nagsimula. Akala ko nga simpleng away mag-asawa lang eh. Kasi normal naman yung ganun, diba? Tsaka pareha silang, alam mo yun, medyo may toyo ba? Kaya pala. Pero kung totoo nga na babae niya yung si Giselle, grabe naman. Kala ko pa naman, matinong babae yun Wala na atang matinong babae ngayon. Hoy, matino naman ako. Nako Enday, walang matino ngayon. Matino ka pa dahil walang pumapatol sa'yo. Sila magaganda, mga flawless. Tsaka si Madam naman feeling ko meron din yon. Narinig ko kaya siya may kausap yun Baka afam. English kasi, hindi ko naman maintindihan. Naalala ko lang yung love at yung he. Di ba ang love, mahal yung he? Ay ano ba yon? Lalaki. Kaya baka love niya yung lalaki. Sayang naman. Dito sa atin sila pa naman yung mag-asawa na mukhang matatag. Sa labas lang naman yun, ano ka ba? Parang mga showbiz ba? Kapag sa labas nakikita na ang saya-saya nila, di ba? Mahal-mahal nilang isa't isa. Ilang oras lang naman silang nakikita sa labas, di ba? Tapos nun ano na? Kapag nasa bahay na, ayun. Yun na ang totoo. Hala, konting kibot, away. Nakakaalam lang ng totoong kwento nila yung mga taong nakakasama ba nila sa bahay. Gaya natin mga kasambahay. Parehas dito sa amo ko. Alam mo yun, medyo may edad na. Kahit pa sabing single siya, yung mga tinatagpo naman yung mga lalaki, mga bata pa. Ay Diyos ko, kung makita mo lang, daig pang kabataan kong kiligin. Break niya sila nung syuta niya? Mga kahapon lang siguro. Hindi pa sila hiwalay pero may lalaki na siyang bago? Oo, lalakero yun, baka nakakalimutan mo. Sa bagay yan din yung kwento noon nila Clarice. Yung dati bang kasambahay niyo dyan, yung pinalitan mo? Hindi ko naman nakilala yun Pero baka nga windang nga ako. Alam mo yung 1 year pa lang ako rito, parang hindi na mabilang sa daliri ko yung mga lalaki ng amo ko. Wala naman din kasing anak, baog kasi. Hoy, hindi yun baog Nagpaputol na lang talaga yan. Ayaw niya kasing magkaroon ng anak. Ay, totoo ba? Buti pa ikaw alam mo. Narinig ko lang naman yung sinabi ng amo ko. Kasi nga, yung asawa niya noon, parang ayaw din magkaroon ng anak. Yung pala, kaya ganun dahil kabit yung amo mo. Totoo ba? Hindi ka pa maniwala sa akin kay madam na nga nang galing mismo. Pinag-uusapan nila yon ng mga kaamega niya. Alam mo naman ako, tahimik lang sa gilid pero rinig ko at naaalala ko lahat ng usapan nila. Ang sabi naman kasi sa akin ni Madam, yung dati niyang asawa ang may kabit. Hindi niya nabanggit yung nagpaputol na siya ng kung ano man yun. Basta, ayaw lang daw niya na magkaroon ng anak dahil iniisip niya na baka hindi niya maalagaan ng maayos. Parang simula nung naghiwalay sila nung una niyang asawa wala na siyang plano magkaroon ng pamilya. Hindi na rin naman siya magkakaanak. Mali yung sinabi niya sa'yo. Malamang, bakit nga naman niya sasabihin ng totoo? Malamang niya nagpapabango sila ng pangalan. Papasok na ako sa bahay at baka mamaya umuwi na mga amo ko. Kahit na sinabi na iyon ni Buena, hindi pa rin siya pumasok sa loob ng bahay dahil may isang kasambahay na nagkwento tungkol sa amo niya. Nalugi raw ang negosyo nila dahil naloko ng isang taong pinagkakatiwalaan nila. Sunod-sunod na ang naging usapan nila hanggang sa humapon na. Doon lang sila nagmadaling gawin ang mga trabaho nila. Sa tagal na roon ni Buena, kilala na niya halos lahat ng kasambahay. May mga bago at may mas matagal na sa kanya. Lahat ng kwento at reklamo sa bahay alam na nila dahil sa mga tsismosa na kasambahay.
Hanggang sa isang araw, walang pasok sa trabaho si Jiang, kaya nasa bahay lang siya. Manang, pwedeng palinis ako ng kabilang kwarto? Ay, sige po ma'am. Yun po bang sa tambakan? Oo, kasi papalagyan ko yun ng kama. Ay, bakit naman po ma'am? Para pwedeng tulugan. Yung ibang gamit doon ipatapon na lang din. Hindi naman na yata gumagana yung iba ron eh. Tapos mga luma na rin. Gagamitin niyo pong kwarto niyo? Oo, kwarto rito sa bahay. Para may extra room lang din. Maghihiwalay na po kayo ni sir? Ha? Anong pinagsasasabi mo dyan? Yun naman po ang dahilan kung bakit gusto niyo ng isa pang kwarto, di ba? Kung gusto niyo po ng payo, pwede ko po kayong payuhan. Kasi ganyan po yung sa anak ko. Naisalba naman po ang relasyon nila. Hindi kami maghihiwalay ng asawa ko. Isa pa, anong payo naman ang kailangan ko? Maayos naman kaming dalawa. Baka lang po may hindi kayo pinagkakasunduan. Kasi kapag naghiwalay po kayo, kawawa naman ang anak nyo. Hindi nga kami maghihiwalay. Saka hindi lahat ng hiwalay na magulang. Minsan pa yung bata pa ang mas kawawa kapag pinipilit ng magulang na magsama pa rin. Kahit na dapat matagal na silang hiwalay. Para pong sinasabi niyong ayos na sa inyo ang makipaghiwalay niyan. Basta, linisin mo na lang. Hindi na nagpahabol pa ng tanong si Buena. Sinunod niya ang utos ng kanyang amo. Inilabas niya ang mga gamit na hindi na kailangan at ipinaayos ang higaan. May bagong kama rin kasi na doon ipinalagay. Pinabuksan lang muna ang bintana para sumingaw ang amoy alikabok na kwarto. Matapos nun, lumabas muna si Buena, kung saan naabutan niya si Eya na nagtatapon ng basura. Hoy, halika rito. Alam mo ba, Hindi pa. Ano ba yun? maghihiwalay na sina madam. We, totoo ba? Paano mo naman nasabi? Kanina, inutusan niya akong ipaayos yung kabilang kwarto para daw pwedeng tulugan. Alam mong ibig sabihin nun? Hindi na sila magsasama sa iisang kwarto. Doon na ang isa sa kanila matutulog. Ang mangyayari niyan, para na lang silang magkasama sa iisang bahay pero hindi na mag-asawa. Para lang lumabas na sila pa rin para sa anak nila. Oh, buti kaya nila yung ganun. Ano ka ba? Sa kanya na nga nang galing. Baka inihahanda lang niya yung bata kapag sasabihin na nilang maghihiwalay na sila. Sinabi niya ba? Ay, ang gulo mo naman kausap. Hindi mo ba gets yung ganun? Tsaka siya na mismong nagsabi na wala naman daw masama sa paghihiwalay ng mag-asawa. Lalo na kung yun ang dapat. Anong ibig sabihin nun? Malamang sa malamang, gumagawa na sila ng hakbang para maghiwalay sila. Baka pipiliin na ni Sir si Giselle. Habang nag-uusap ang dalawa, biglang dumating naman ang amo ni Eya. Lumabas ito mula sa loob ng bahay nila. Bihis na bihis at mukhang aalis, kaya agad na ring umalis si Buena. Binulungan niya pa nga ang kaibigan na huwag sasabihin ang naging usapan nilang dalawa. Kaya pala ang tagal mong pumasok sa bahay. Nakikipagchismisan ka na naman. Aalis ka ba, ma'am? Hindi naman. Akala ko kasi wala ka na dahil ang tagal mong pumasok. May ipapaayos kasi ako. Akala ko aalis ka kasi nakaayos ka. Dapat, kaso ayoko na. Bigla akong tinamad. Makikipag-date sana ako kaso naiinis na ako doon sa kausap ko. Bahala siya sa buhay niya. Kaya hindi na lang ako nagpalit. Ma'am, alam mo ba? Ang ano na naman? Huwag ka pong maingay na sinabi ko sa'yo, ha? Ano na naman ba yan? Ayan na naman kayo ni Manang Buena. Kung ano-ano na namang pinag-uusapan nyo. Di ba ang sabi ko sa'yo, huwag kang nanghihimasok sa buhay ng iba? Hindi naman kasi yun panghihimasok, ma'am. Nasabi lang naman po sa akin. Ano ba kasi yan? Alam niyo po ba na maghihiwalay ng mag-asawa? Ma'am, huwag niyo po ikakalat sa iba, ha? Huwag niyong sasabihin na sa akin galing. Paano mo naman nasabi? Kasi po, sinabi kay Buena. Pinapalinis yung kabilang kwarto, tapos doon daw po matutulog. Bali, hindi na nagpapansinan yung mag-asawa. Parang magkasama na lang sila dahil dun sa bata, sa anak nila.
Oh, tapos si lalaki, laging andoon sa bahay ng kabit niya. Alam mo kung ano-ano na naman yung pinakikinggan mo. Sa susunod, huwag ka nang makikipag-usap kung ganyan lang. Huwag niyong pakialaman at pag-usapan ang buhay ng ibang tao. Kung yun ang desisyon nila, siguro naman na pag-usapan nila yun. Huwag kang makialam ng ganyan. Ay siya, aalis na lang siguro muna ako. Ako na lang ang gagala mag-isa ko. Ay, ayain ko na lang si bakla. Umalis din agad noon si Ina. Nung nakipagkita siya sa isa niyang kakilala na nakatira lang din malapit sa bahay ni Nadyang, bigla niyang naikwento ang tungkol sa paghihiwalay ng mag-asawa. Yun lang naman ang nabalitaan ko. Base nga doon sa sinabi sa akin may iba nang kinakasama si lalaki. Buntis na nga ata yung kabit. Hoy, sa totoo lang masakit yung ganon ha. Kasi ako naranasan ko naman lokohin. Tapos yung kabit pa ang kasama at mahal na mahal hanggang ngayon ha. Pero hindi ko naman masisisi si Jiang kung bakit hiniwalayan niya. Ang hirap naman kaya magpatawad ng tao lalo na kung niloko ka. Kawawa doon yung bata. Kasi iisipin niya na ang hirap mabuhay kung yung mga magulang niya hindi na magkasama sa bahay. Pero mukhang hindi na maayos. Pinalayas na ata si Migs. Kung kani-kanino na umabot ang usapan. Ang daming nabawas, ang daming nadagdag. Wala na ang orihinal na kwento. At nakarating din yon kay Jiang matapos na tanungin siya ng isa nilang kapitbahay. Nasa paaralan siya noon. Hinatid niya ang anak niya. Kinausap siya at binigyan ng payo tungkol sa pakikipaghiwalay sa asawa. Takang-taka siya dahil maayos naman ang relasyon nila ng asawa niya. Anong kabit? Anong hiwalay? Walang kabit ang asawa ko Saka hindi kami maghihiwalay. Maayos kaya kaming dalawa. Saka hindi siya nakabuntis ng iba. Sino namang Monica yung nabuntis niya? Wala akong kilala na ganon. Naguguluhan ako sa mga kwento. Basta iisa lang ang alam ko. Hindi nagloko ang asawa ko. At hindi kami maghihiwalay. Tila ba hindi pa naniniwala sa kanya ang babae? Iniisip pang baka hindi niya lang matanggap o kaya ay ayaw niyang masira ang imahe ng kanilang pamilya. Kaya nung umuwi si Jiang, kinausap niya ang kasambahay nila. May nagsasabi na maghihiwalay na kami ng asawa ko. Alam mo ba yung chismis na yun? Saan naman yun galing? Sino pong nagsabi sa inyo, madam? Yung isa dun sa school. Anong maghihiwalay ayos kami ng asawa ko? Bali hindi po kayo nagpaplano ng hiwalayan. Ano po yung isang kwarto? Hindi kami nagpaplano. Saka yung kwarto na isa, ipapagamit ko kasi kina tita. Magbabakasyon daw sila rito. Kulang yung kwarto. 5 silang pupunta. Yung isang bata, ipapasama ko na lang kay Miguel. Ikaw ba nagsabi sa kanila na maghihiwalay na kami ng sir mo? Ay ma'am, hindi po bakit ko naman po sasabihin yun? Hindi ko alam yung ganyan mama. Nagtatanong lang po ako ngayon pero hindi naman po umabot sa akin yung balita ng hiwalayan ninyo. Kaya lang po ako nagtanong kasi nga po yung isang kwarto. Kanino kayang makatingdila galing yung nagloko ang asawa ko? Tapos hindi na umuwi sa bahay namin dahil kasama na yung kabit niyang buntis. Ay nako, mahuli ko lang talaga kung sino yun, ipapalunok ko talaga sa kanya ang dila niya. Hindi na nakakibo pa si Buena dahil alam niyang sa kanya galing ang balita. Hindi niya lang alam kung paano kumalat sa lahat at iba ang naging kwento. Kung ang sinabi niya, paghihiwalay ng kwarto, ang nakaabot na kay Jiang ay nakabuntis na ng kabit ang asawa. Kinabukasan, si Miguel naman ang walang pasok sa paaralan, kaya nasa bahay lang siya. Iniwan muna siya ni Buena para lang makipag-usap sa kaibigan niya. Baka ikaw nagkalat nun. Uy, kanino ko naman sasabihin yun? Para namang hindi mo ako kilala. Alam mo naman na kahit na anong sabihin mo sa akin, hindi naman nakakalabas. Baka kasi hindi ka lang sa akin nagkwento. Hindi nga. Pero grabe naman umabot doon sa nakabuntis na. Hindi naman ganun ang chika ko. Hayaan mo na yun. Hindi naman alam ng amo mo na ikaw ang pinagmulan ng kwento. Magpapasa-pasa naman na yun kung kanino galing.
Hindi rin naman sasabihin ng iba na galing sa kanila yung chismis dahil baka maidemanda sila. Lalo na tayo. Ay, ako ang may chika ngayon. O eto, huwag mong sasabihin to kahit na kanino ha. Kanino naman ako magsasabi? Wala naman akong ibang kausap kundi ikaw lang. Yung iba rito bihira ko lang din naman nakakausap. Ito na nga ang bagong chika. Alam mo yung amo ko. Huy, yung jowa niya yung driver ni na Alex. Sino doon? Dalawa yun, di ba? Yung anak. Ay, totoo ba? Ang bata pa nun Nasa 20 pa lang yun. Diba? Kahit ako hindi makapaniwala nung nalaman ko yun. Totoo ba yan? Paano mo naman nasabi? Hinatid dito kaninang umaga. Lasing na lasing si Madam. Tapos akay-akay siya. O ikaw ba naman? Paano siya masusundo ng driver na yun kung hindi niya nakausap? Naku, ibang karisma ng amo ko pagdating sa mga bata Parang dalaga nga yan kung kumilos at kiligin. Maniwala ka sa akin. Ako pa ba magkakamali ng sasabihin? Ay, kaya naman pala ganun kung tumingin yon. Kasi nag-add friend sa akin yun Feeling ko, mahilig yun sa mas matanda sa kanya. Alam mo yun, parang sugar mommy niya. Nagpatuloy ang usapan nila. Mga paulit-ulit na kwentuhan at mga salita na mukhang hindi naman din totoo. Nung pumasok sa loob ng bahay si Buena, naabutan niya ang bata na may kausap sa cellphone. Sino yon? Si Daddy po, nagtatanong lang po siya tungkol doon sa may babayaran po sa school, yung sa project po namin. Magbibigay ng pera si Daddy mo? Hindi po, siya na po ang magbabayad doon. Narinig ko po kayo ni Ate Eya na nag-uusap. Ang sabi niyo po sa kanya na may problema po rito sa bahay. Ako? Ay, sinabi ko yon? Hoy, hindi Narinig ko po yun. Kasi po, sabi niyo po nag-aaway sina Mami at Daddy dahil sa babae. Ay, hindi Bad po ang nagsisinungaling. Hindi. Ay, eto na nga. Huwag mo na lang sasabihin sa Mami o sa Daddy mo narinig ko kasi si Daddy mo. Binanggit niya yung hair. Ano ba ang hair? Di ba babae? Tapos naiinis na si Mami mo. Ano po ba ang sabi? Sabi niya, hair order ata yun. Baka nailibre ng Daddy mo ang babae niya. Kinuha yung order ng pagkain. Mali po pagkakaintindi ninyo. Nandun po ako nung kakol ni Daddy yung sinasabi po ninyong babae niya. May order po yung tita ko ng mga sabon. Kaso po na-delay, kaya nainis si Mami. Bakit daw po hindi niya sinabi kaagad? Alam niyo po, Manang, masama po nagsasabi ng maling kwento sa ibang tao. Ay, grabe ka naman. Kung pangaralan ako, isa pa, hindi naman kasi yun mali. Ano lang yon? Iba lang pagkakaintindi ko. Ikaw bata ka pa, kaya medyo hindi mo pa naiintindihan. Hindi naman totoo yung sinasabi nila na parang matanda ka na kung mag-isip. Mali naman po kasi talaga yung kinukwento ninyo Baka po makaabot sa ibang tao yun. Alam niyo po ba, ang sabi po ni teacher, na kapag po ang isang tao, kinuwento niyang nakita niyang uod at yung pinagkwentuhan niyang nakakita sila ng ahas, makakarating na po sa ibang tao na sawa yung nakita nila. Bakit may ahas? Saan daw yun galing? Hay, ang gulo niyo naman po kausap, Manang. Iba naman po yung sinasabi ko bakit kasi may ahas? Wala naman ako sinabi sa kanila na may ahas dito sa bahay. Wala ring bulati. Ang sabi ko po, huwag niyo po ikukwento ang mali niyong intindi. Dahil mali ring intindi ang ikukwento po ng iba. Tumangulang si Buena. Matapos noon ay nagtungo na siya sa kusina para magluto. Ilang oras lang din ang lumipas, umuwi na ang lalaki niyang amo. Kasabay lang din noon si Jiang. Parehas na pagod sa trabaho ang dalawa. Noong gabi na, bago matulog ang ginang, kinausap niya pa ang kanyang amo. Ma'am, alam niyo na po ba ang chismis? Alam mong wala akong panahon sa mga ganyan. Hindi ako nakikinig at nagpapapaniwala sa mga sinasabi ng iba.
Busy ako sa buhay ko. Inabalitaan ko lang po kasi na yung driver ba ni na Sir Alex, nobyo po ni Ma'am Ina. May asawa na yung lalaki na yun. Hindi naman po yung tatay, yung anak po. Saan mo naman nabalitaan yan? Ma'am, huwag niyo pong sasabihin sa iba ha. Basta po, may nagsabi lang sa akin. Alam ko na kung sino. Yung kasambahay niya. Alam nyo, tigilan nyo na yung pagkukwento at paglalabas ng mga nakikita nyo sa bahay ng mga amo nyo. Baka ikaw pa yung nagpakalat na maghihiwalay na kami ng sir mo. Ay ma'am, pagdating po dyan, hindi po. Madaldal po ako, oo, pero hindi ko po inilalabas kung anong meron dito sa bahay, ha? Hindi ko po sinasabi kahit na kadeno. Yun po kasi madaldal yun. Narinig ko lang naman po. Lasing daw kasing umuwi. O tapos yung si bata ang naghatid. Kasalanan ko po bang narinig ko ang kwento? Kayo nga lang po ang pinagsabihan ko. Hindi naman yun totoo. Lasing talaga yun si Ina pero hindi nun jowa yung anak nung driver. Hinatid lang siya nun dahil lasing na lasing siya. Alam ko yun dahil nasa GC naming mga nakatira sa village yun. Nakisuyo lang na magpahatid. Ayan, kung ano-anong mali siyang binibigay nyo. Ikaw, tigilan mong maglalabas at makipag-usap na mga ganyan ha. Kasi naman Manang, walang magandang dulot ang chismis. Mali-mali naman din yung nasasabi nyo. Hindi na lang kumibo si Buena, pero tila hindi ganon kadaling magbago ang mga makakati ang dila. Minsan pa, narinig niya na naman na nag-uusap ang mag-ina. Nasa sala kasi siya noon naglilinis, habang nakaupo naman sa sofa ang dalawa. Magkano ba lahat yun? Hindi ko po alam Sabi lang po ni Daddy na nasa 10K daw po. Wala naman po siya inabot sa akin noon. Yang daddy mo kasi ang bilis makalimot. Ipapacheck na lang natin ang CCTV. Ginawa na nga po namin yun. Hindi naman po namin nakita. Tapos bumalik kami dun sa binilhan po namin. Wala naman po Nagtanong na rin po kami. Hindi na yun makikita. Pero yung mga ID niya, hindi naman kasama. Hindi naman po. Kasi isa lang dala niya nun pero iniwan niya po sa car. Ay hayaan na, hindi na makikita. Naibigay na yun sa nangangailangan. Mali na naman ang intindi ni Buena. Kaya nung nagkita at nagkausap na naman sila ng kaibigan niya, ibinalita na naman niya kung ano ang narinig niya. 10K yun Tapos ibinigay lang nila. Sana sa akin na lang ibinigay. Nangangailangan din naman ako Pero si Madam naman, gusto pang makakuha ng kopya ng CCTV. Siguro gusto niyang i-post yung video ng tumulong sila. Si Madam kasi yun yung gusto niya nakikita ng mga tao yung ginagawa niya. Gaya nga niya ng pagtulong si Sir naman, hindi yung tumutulong ng may nakakakita sa kanya. Magkaiba talaga silang dalawa Yung amo ko rin gusto nakikita ng iba kapag tutulong siya. Ganun ata talaga kapag mga babaeng mayayaman gusto ipakita mabuti silang tao. Yung amo ko nga alam mo yung sa simbahan, kailangan nakatingin pa yung pare para makita kung malaki ang donasyon niya. Ay, parehas talaga sila ni Madam Gustong makita ng pare na nasa libong donasyon nila. Kakaiba na ugali ng mga yan. Mabait lang si Madam kahit na papaano, pero baka pakitang tao niya lang din no? Kaya pala, ipinagtatanggol niya pa ang amo mo. Ha? Paanong pagtatanggol? Sabi niya na hindi naman daw jowa yung anak ng driver. Sus, hindi ako naniniwala no. Alam ko talaga na totoo yun. Ay, teka, sinabi mo sa amo mo? Ang sabi ko huwag mong sasabihin. Alam mo naman na nagkakausap sila ni Madam Ina. Baka mamaya isumbong ako nun. Ikaw talaga? Hoy, hindi ko naman sinasadya no. Tsaka hindi ko sinabi na ikaw. Ang sabi ko, may nakakita. Ako lang yung nakakita nun. May ibang tao pa rito. Basta, safe ka. Hindi naman kita ituturo, no? Pero ayun na nga. Sabi nga niya, hindi naman daw. Tsaka pinagalitan nga ako. Huwag raw akong makipag-usap sa'yo. O
o sa inyong mga kapwa ko kasambahay. Kako sa isip ko nga hindi ko na lang sinabi sa kanya dahil alam mo naman yon, baka bigla akong sisantehin. Medyo may sayad kasi yung amo ko na to. Alam mo yung kapag kinontra mo siya, bigla na lang maiinis sa'yo tapos sasabing kasambahay ka lang naman. Yung mga ganon, may mga pagkakataong ganon siya ayun na nga. Balik tayo sa kwento ko ha. Ano ba yan? Sa dami ba naman kung saan na umahabot? Ayun nga, ayaw niya akong makipag-usap sa inyo. Parang sinasabi niya rin sa akin na wag akong makipagkaibigan, ganon. Diba? Bakit naman parang pati buhay ko ba pagdedesisyonan niya? Dahil ba sa amo ko siya at kasambahay lang ako? Baka kasi mababa ang tingin sa atin. Ayun nga rin ang iniisip ko. Sandali nga lang at baka mamaya'y sabihin na naman ang tagal kong makipag-usap sa'yo kahit pinagbabawalan na ako. Pero hayaan mo, magkatsismisan pa rin naman tayo. Walang makakapigil sa ating pag-usapan ang buhay nila. Oo, sige ako rin. Itong matandang dalaga kong amo baka sumpungin din Panay pa naman to utos sa akin na maglinis. Kala mo naman ang dumi ng bahay. Siya lang naman ang madumi sa bahay. Hindi natigil ang dalawa sa mga usapan nila, lalo na kapag tungkol ito sa mga balita sa buhay ng mga amo nila. Kahit maliit na bagay lang, ikukwento na nila. Kahit na hindi naman problema, nagiging problema sa tsismis nila. Hindi lang sa kanilang dalawa nakakarating ang usapan, maging sa ibang tao na nakakasalamuha nila. Kung sinong makakasalubong nila, kung sinong makakausap nila, may naikukwento sila. At yung pinagsabihan nila, sasabihin naman sa ibang tao. Hanggang nagbabago na ang kwento at nakakarating sa taong ikinuwento nila. Kaya nung nakarating ang tungkol sa pera na ibinigay raw ng asawa ni Jiang, kinausap niya ulit si Buena. Manang, ano na naman yung lumalabas na kwento? Anong donation? Anong pagkukunwari? Po, ma'am. May nakarating sa akin na nag-donate daw ng malaking pera ang asawa ko sa tindera. Tindera ng ano? Hala ma'am, hindi ko po alam yan Imposible naman na hindi nakarating sa'yo. Yung tenga mo abot hanggang sa dulo ng village. Aba, kahit hindi pa naririnig ng iba, narinig mo na. Hindi ko po talaga alam ma'am. Hindi po ako nagpakalat noon. Diyan sa reaksyon mo, parang iba yung totoo. Masyado ka naman tensyonado. Nagtatanong lang naman ako dahil hindi ko nga alam yun. Naguguluhan ako sa mga kwento nila. Si sir na lang po kaya ang tanongin mo. Siya nga unang nakaalam nito. Sinabi niya lang sa akin. Nagtataka rin siya dahil wala siyang maalala na nag-donate siya sa isang tindera. Sige po ma'am, magtatanong po ako sa kanila. Bakit para namang lagi na lang pamilya ko ang pulutan ng chismis? Ni hindi naman kami nakikipag-usap sa ibang tao Hindi kami nagkukwento ng buhay namin dahil hindi ko naman kailangan itong mga nakapalibot sa amin. Busy rin kami sa trabaho at pagpapayaman. Ewan ko rin po, madam. Teka po, maglalabas ako ng basura. Darating po yung truck mamaya. Nagmamadaling lumabas si Buena. Halata naman sa mga salita at kilos niyang may kinalaman siya. Hindi na lang pinagtuunan ng pansin ni Jiang. Dahil hindi naman niya mapipilit ang matanda na magsabi ng totoo at mas lalong hindi naman niya ito mapipigilan na huwag makichismis. Dahil madalas na wala siya sa bahay, kaya nakikipag-usap ito sa ibang tao. Hindi naman basta matanggal si Buena dahil maaasahan at mapagkakatiwalaan siya pagdating sa bahay. Hindi siya magnanakaw, pero chismosa. Yun lang ang kakaiba sa kanyang ugali na ayaw ng amo. Habang nasa labas si Buena, naroon din ang kaibigan niyang naglabas din ng basura. Andyan si madam ko. Alam na niyang tungkol dun sa may donation. Pero wala raw siyang pakialam dahil hindi naman niya kaibigan ng mga tao rito. Mas mayaman daw siya at mas yayaman pa siya. Kaya bakit siya makikipag-usap sa iba? Sobrang matapobre naman yung amo mo. Ewan ko. Maya na lang tayo, chika, at baka mapagalitan pa ako. Sayang ang sahod ko. Mali na naman ang intindi ni Buena sa sinabi ng kanyang amo kanina. Kaya mali na naman ang naikwento niya.
Lumalabas na ngayon na hindi marunong makisama si Jiang dahil lang sa katotohanan na mayaman naman talaga siya. Dahil mukhang may kakalat na naman na tsismis, sinabi na ni Miguel sa kanyang ina ang mga ginagawa ng kanilang kasambahay. Kaya nung araw din na yon, muling kinausap ni Jiang si Buena. "Huwag mo na itanggi, Manang. Hindi naman nagsisinungaling ang anak ko." Hindi naman po kasi ganun ang pagkakasabi ko. Hindi rin naman po ako nagsisinungaling, ma'am. Tsaka minsan po alam nyo naman na hindi sinasadya na pagkukwentuhan ng mga bagay-bagay. Yun na nga ang masama yung hindi mo napipigilan yung bibig mo na magkwento. Tapos mali naman yung pagkakaintindi mo. Hindi naman po ako bobo, ma'am. Hindi ko naman sinabi na bobo ka. Yun na rin po yung ibig ninyong sabihin doon Ang sabi ko, kapag hindi mo naman naiintindihan kung anong naririnig mo, huwag mo na ipakalat sa ibang tao. Dahil baka kung ano rin ang interpretasyon nila, tapos mali rin ang masasabi nila sa ibang tao. Manang, ilang beses naman nakitang napagsabihan, di ba? Ang tigas naman po ng ulo nyo. Pasensya na po kayo, ma'am. Hindi na lang din po ako makikipag-usap sa ibang tao. Huwag nyo na lang po ako tatanggalin sa trabaho ko. Manang, hindi ko sinabi na huwag kang makipag-usap sa ibang tao. Ang sinasabi ko, huwag mo ikwento ang nangyayari sa buhay namin. Hay, magluto ka na nga lang ulit dyan. Hindi mo naman naiintindihan yung sinasabi sa'yo. Sumama ang loob ni Buena dahil sa sinabi sa kanya ng amo. Tila ba iba ang pagkakaintindi niya kaya kinabukasan, nung siya na lang ulit ang naiwan mag-isa sa bahay, lumabas siya kung saan naroon na naman ang mga kapwa niya kasambahay na may pinag-uusapan. May isa kasi sa kanila na nagrereklamo sa amo niya. Kung ano-ano raw kasi ang sinasabi tungkol sa kanya at baka matanggal na rin siya sa trabaho. Kahit ako naman. Matatanggal ka na sa trabaho mo? Siguro. Wala na kasing pera yung amo ko na yun. Tapos sabi pa sa akin ni madam na walang laman ang utak ko. Kaya hindi ako nakakaintindi. Sumabat ang isang kasambahay at sinabi na ganun din daw ang sabi sa kanya ng amo niya, pero hindi naman siya aalisin dahil napakiusapan niya ito. Halos naiiyak na nga si Buena dahil hindi niya alam kung anong pwede niyang gawin. Kapag nawalan siya ng trabaho, alam niyang mahihirapan siyang makapaghanap ulit dahil sa kanyang edad. Wala naman na siyang pinapaaral na anak, pero ayaw niya maging pabigat sa kanila. Nakikiusap nga ako kay madam, kaso hindi ko talaga alam kung pagbebigyan niya ako. Kausapin mo na lang kaya. Naiiyak ka na dyan, oh. Sinong hindi maiyak, diba? Nalugi na kasi yung negosyo nila Weh, totoo ba? Ang lakas nun, ah. Sabi nga ng amo ko na nabalitaan niyang maglalagay daw ng bagong branch. Narinig ko talaga yon na ang laking perang nawala sa kanila. Sabi pa nga ni boss na dapat mabawi nilang pera na yon hanggang sa susunod na taon. Dahil kung hindi, maghihirap na raw sila. Wala na kaya silang pera, no? Hala, kawawa ka naman. Kaya nga. Tapos sinasabihan pa akong bobo. Tapos panay pa utos sa akin. Nung nakaraan nga nagluluto ako tapos bigla ba naman akong tinawag kasi ipapalinis daw ang garahe. Nagluluto pa ako nun. Isa lang naman ang katawan ko. Pare-pareho naman pala tayo ng mga amo. Yung sa akin, gusto lagi malinis yung kwarto niya. Magagalit pa yun sa akin kapag may duming naiwan dun o kaya yung maliit na alikabok lang. Ang aarte nila. Pero yung amo ko naman, mukhang marami pa rin pera. Hindi naman siya nawawala ng negosyo Kaya may work pa rin ako. Ikaw ang nakakaawa kasi baka kung saan ka nalang pulutin yan. O ang masama pa, kapag nalugi sila, wala kang makukuha na sahod. Wag naman sana. Narinig ko pa nga si sir. Ewan kung si madam ba ang kausap niya. Kasi sabi niya, kapag hindi na raw maayos ang trabaho, dapat inaalis na. Sino bang nagtatrabaho sa kanila? Ako lang naman. Wala naman na silang ibang kasambahay. Wala rin yung driver nila. Grabe naman. Bakit ba kasi biglaan na lang nalugi yung negosyo nila? Hindi ko alam. Baka kasi hindi sila marunong maghawak. Mga bata pa kasi. Ilang taon pa lang naman yung mga yan. Nasa 30 pa lang.
Tapos dagdag pang maluluho rin, lalo na si Madam. Baka naman naibigay doon sa kabit ang ibang pera. Ayan, isa pa yan sa iniisip ko ha. Kasi ako, sa totoo lang, mapag-obserba akong tao. Matalas ang otak ko para malaman kung anong mga nangyayari. Isa yan sa isang posibleng dahilan kung bakit nalugi. Mukhang gold digger malala yung kabit ni Sir. Alam mo naman mga lalaki, basta't gusto ng kabit, ibibigay nila. Hoy, si Giselle pa rin ba yan? Ay ewan ko ayoko na magbigay ng pangalan. Kasi yung post niya meron siyang kondo. Bagong bili niya raw galing sa paghihirap niya. Nabasa ko pa sa comment no na nag-congrats naman si madam mo. Pinusuan pa nga tapos nagpasalamat din kay sir mo. Ano yun? Okay lang kay Madam Jang na binibilhan ng ganong kamahal na kondo ang kabit ng asawa? Medyo may saltek nga si Madam, sabi ko sa'yo. Kaya kahit na niloloko na siya ayos lang sa kanya. Pinagtatanggol niya pa nga si Sir. Hoy, kayo ha? Huwag niyong sasabihin sa mga amo niyo itong mga ganito ha? Ikaw lang naman nagkukwento sa amo mo eh. Hindi wala ngang alam yon. Basta atin lang ito. Ha? Itong mga ganito. Wala makakalabas itong usapan natin. Basta yon. Naghahanda na lang ako na umalis dito dahil wala na silang ipambabayad sa akin ba. Pinambili pala talaga ng hotel ng kabit. Ay grabe. Unti-unti talagang napapagtagdi ang mga bagay-bagay Kung ano-anong konklusyon at opinyon na rin ang sinabi nila tungkol sa issue na wala namang matibay na ebidensya kung totoo nga ba o baka yun lang ang intindi ni Buena. Kaya nung natapos ang usapan nila, bumalik na naman sa kani-kanilang bahay ang mga madadaldal na kasambahay. Nung naglilinis si Eya, nakita niya ang amo na nanonood lang kaya nilapitan niya ito. Hindi niya mapigilan ang sarili na wag magkwento. Tila ba hindi mapakali ang kanyang dila na sabihin kung ano ba ang nalaman niya. Kahit na pagsabihan siya ng amo na wag makialam sa buhay ng iba, kusa naman niyang nagagawa ito dahil kusa ring ikinukwento sa kanya. Ano na namang tinatayo mo dyan? May chismis ka na naman Tungkol sa na naman ba yan? Diyan po sa kapitbahay natin. Marami tayong kapitbahay. Lahat ng chismis mo naman tungkol sa mga kapitbahay natin Diyan po kay wag mo pong sasabihin, ma'am ha? Hindi mo na lang sana sinabi sa akin, di ba? Magtrabaho ka na lang dyan. Ayoko pa naman sa lahat yung puro chismis. Malas pa naman sa buhay yung ganon. Kasi po dyan kina Madam Jang, bale, magsasarado na po yung negosyo nila dahil nalulugi na po. Malaking pera daw po yung nawawala sa kanila. Tapos itong si Sir Migs, binilhan ng kondo yung babae niya. Tapos okay naman po kay Madam Jang. Siguro po napag-usapan na lang din nila yung ganun na kahit na hindi na maayos ang pagsasama nila, mag-asawa pa rin sila. Tapos po, parang lilipat na sila ng bahay, aalis na sila dyan. Tatanggalin na nga po sa trabaho si Buena Namomroblema siya saan na siya papasok na trabaho. Ayaw pa naman niya umuwi sa kanila. Ano na naman yung fake news na yan? Ma'am, hindi po to fake news. Tingnan mo tong post ng kabit ni Sir Migs. May bago pong kondo. Binili nga niya. Di ba po milyon ang halaga nito, ma'am? Kaya ayun po. Basta ma'am, huwag po kayo maingay ha. Baka mamaya malaman na galing pa sa akin. Hindi naman siguro yan totoo. Huwag ka magpapaniwala agad sa mga ganyan. Wala yan. Kasi ang yaman ng mag-asawa na yun Sinabi na rin sa akin nung nakaraan na wala naman palang kabit si Migs. Kung ano-ano na namang pinag-uusapan nyo. Tigilan nyo nga yung mga pagiging chismosa. Alam nyo, yung pag-uusap sa buhay ng ibang tao, mali yun. Masama yun. Hindi naman po yun paninira, ma'am. Tsaka naikwento lang naman sa akin. Hindi ko naman po tinanong yun Tapos kinuwento ko lang din po sa inyo para may update din kayo sa mga chika. Hindi naman ako mahilig sa mga chismis na yan. Sayang lang ang oras ko. Kahit nasabihin nyo ni Ina ay ibinalita niya rin naman sa ibang tao ang nalaman niya. Hindi niya rin napigilan ang kakatihan ng kanyang dila.
Tila ba lahat ng taong nakapalibot kay Jiang mga makakati ang dila. Handa laging makatanggap ng mga balita na hindi naman alam kung totoo ba. Isang beses pa, nagkasabay sina Ina at Jiang sa isang handaan. Wala si Migs. Ang kasama lang ni Jiang ay ang anak niya. Kaya pumasok na rin agad sa utak ni Ina na baka nga hindi maayos ang samahan ng mag-asawa. Maya-maya pa, nung nakikipaglaro si Miguel sa mga bata na kaedaran niya, lumapit si Ina kay Jiang. Alam mo, sa una lang din yan malungkot. Ha? Yung sa relasyon niyo ba ng asawa mo? Alam mo, makakabawi ka rin. Kung kailangan mo ng tulong ko para makabangon, sabihan mo lang ako, ha? Ha? Anong tulong? Para magkatrabaho ka pa ulit. May trabaho ka naman pala eh. Kaso yung nalugin yung negosyo, medyo mahirap nga yung mabawi. Naluging negosyo? Wala kaming naluluging negosyo. Wala ba? Ano yung sinasabi na magsasara na raw yung negosyo nyo? Kasi yung pera ibinili ng asawa mo ng kondo at kotse ng kabit niya. Tapos ibebenta nyo yung bahay nyo. Hindi yan totoo. Saan mo naman nabalitaan yan? Ay, talaga ba? Kaya nalulungkot ako nung nalaman ko yun eh. Dahil mahirap magsimula ulit. Kung ano-ano na lang ang kumakalat na chismis tungkol sa pamilya namin. Nung una, nakabuntis yung asawa ko. Ngayon naman, biglang may biniling kondo at kotse. Ano pang susunod niyan? Hindi ko naman alam na hindi pala yun totoo. Kumalat na rin kasi sa lahat eh. Tapos nagtatanong sila sa akin kung kailan ibebenta ang bahay nyo. Kako, hindi ko naman alam kasi hindi naman tayo gaanong nag-uusap, di ba? Hindi ko alam sa mga tao bakit kami lagi ang pulutan sa mga chismisa na ganyan. Iba-iba ang kwento, kung saan-saan na naman napupunta. Kanino mo ba nabalitaan yan? Basta, sa kung sino lang. Malamang do sa kasambahay mo, tapos yung maling intindi galing kay Manang Buena. Hoy, hindi ko alam kung kanino galing ha. Baka mamaya mapasama pa ako bigla. Sabihin nang bibintang ako kahit na hindi naman totoo. Kakausapin ko yan mamaya pag uwi ko. Kaya naman pala ang dami nagtatanong sa akin kung maayos lang ba ako, na kung kailangan ko ng kausap at tulong. May kwento na naman palang hindi ko alam. Inis na inis si Jiang. Halos hindi na siya makapakali na umuwi ng bahay nila. Habang nasa handaan siya, may mga lumalapit sa kanya at nagtatanong. Hindi man direkta, pero mukhang alam na niya ang ibig nilang sabihin. Naaawa sa kanya dahil sa kwentong walang katotohanan. Nung kinagabihan, pagka-uwi ni Jiang, agad niyang kinausap ang kasambahay. Sinabi niya ang mga narinig niyang balita tungkol sa pagkalugi at ang pagbibigay ng malaking pera sa kabit ni Migs. Alam mo, kapag si sir mo ang nakarinig nun, tatanggalin ka na agad sa trabaho. Ma'am, wag naman po. Maawa naman po kayo sa akin. Hindi naman po ganyan yung pagkakasabi ko Hindi po galing sa akin na bumili ng kondo si sir. Ang sinabi ko po sa kanila na parang nalologi na kayo sa negosyo. Kita mo na? Inamin mo din na sa'yo talaga nang galing. Hindi ka ba talaga titigil sa pagiging tsismosa mo? Hindi mo ba mapigilan ang kakatihan ng dila mo? Sa oras na may marinig akong balita tungkol sa akin at sa pamilya ko, pasensyahan na lang tayo, Manang. Tatanggalin na talaga kita sa trabaho mo. Tutal hindi mo na rin naman nirerespeto ang nangyayari dito sa bahay. Ma'am, pasensya na po talaga. Hindi naman po lahat kinukwento ko Pero nagkwento ka pa rin. Hindi na to madadaan sa puro na lang pakiusapan. Basta sinabi ko na kung anong gagawin. Sa oras talaga na marinig kong chumichika ka dyan sa kung sino man, bahala ka na sa buhay mo. Sa ayaw at sa gusto mo, mawawalan ka na ng trabaho. Hindi dahil nagtatanggal ako ng tao dahil lugi na ang negosyo ko, kundi dahil ang kate ng dila mo. Halos maiyak na si Buena sa pakikisuyo sa amo niya, pero hindi na pinakikinggan pa ang mga paliwanag niya. Hanggang sa lumipas ang ilan pang mga araw, sinubukan naman ni Buena na wag nang makipag-usap sa mga kapwa niya kasambahay.
O kung makikipag-usap man siya, hindi na para magkwento ng mga nangyayari sa loob ng bahay ng amo niya. Hanggang sa isang araw, narinig niya ang mag-ina sa loob ng kwarto. Kapag nalaman niya ng daddy mo, yari ka na naman. Hindi ka kasi nakikinig sa akin, Miguel. Hindi ko naman po sinasadya, Mami. Tsaka po kinukuha ko lang naman po yung parang Barbie. Hindi yan Barbie. Animation figurines yan ng daddy mo. Ang mamahal ng mga yan. Binili niya pa yan sa Japan. Hindi ko naman po talaga alam na masisira po yan eh. Kausapin mo ang daddy mo mamaya pag uwi niya. Kailangan mong mag-sorry. Paano po kapag nagalit siya? Ganun talaga. Nakasira ka ng gamit niya eh. Pinakailaman mo yung hindi iyo. Sinabi ko na nga sa'yo na huwag mong papakailaman. Hindi nga yan pinalilinisan ng daddy mo dahil baka mabasag o kaya masira. Hay nako, ang kulit mong bata ka. Habang pinagagalitan si Miguel, panay lang ang paglilinis ni Buena ng sala. Maya-maya pa ay lumabas ang dalawa. Aalis si Jiang, kaya siya lang ang nakaayos. May kailangan siyang asikasuhin, kaya hindi niya maharap ang nasirang figura ng anak. Nung nakaalis na siya, saka naman nagsalita si Buena. Ay bakit yon? Nakabusangot na naman mukha ni Mami mo. Ay magpapaalam sana kung hindi ako papasok bukas kaso baka naman bigla niya akong kagalitan. Ano ba kasing nasira mo? Yung ano po ni Daddy, yung mga parang laruan niya po doon sa room niya. Nabasag ko po yung babae na nakasuot na kulay pink eh. Tukunin ko po kasi sana. May napanood po kasi ako noon. Barbie yun eh. Hindi raw po yun Barbie. Bakit ka naman maglalaro ng ganon? Bakit? Babae ka ba? Baka bakla ka ah. Di naman po pang babae lang yun eh. Collection nga po yun ni Daddy ko. Oo nga. Pero marami din namang mga lalaki yung nandoon. Tapos yung madalas nakikita kong hinahawakan ni Daddy mo yung mga lalaki. Tapos ikaw yung babae pa. Kinuha ko nga po kasi papakita ko po sa kaklase ko. May ganun po kasi siyang dinala sa school. Tapos may ganun siyang sinusuot na damit. Kasi nagpicture siya tapos ganun po yung suot niya po wag mong sabihin ganun din ang gusto mong suotin. Nako po, nag-iisang anak ka pa naman at junior ka, nako! Napapagod na ang bata na ipaliwanag na hindi nga siya bakla, pero yun talaga ang naiisip ni Buena. Nung hapon na, hindi pa rin umuuwi ang mga amo niya, kaya lumabas muna siya. Wala siyang ibang nakita kundi si Eya na magsasarado pa lang ng gate. Umalis amo mo? Lagi naman yung umaalis. Lagi yung inaaya ng mga lalaki niya. Teka, buti naman lumabas ka. Ang akala ko dun ka lang sa loob ng bahay ng amo mo. Baka naman pagalitan at tanggalin ka na niyan sa trabaho Si Miguelita lang ang andyan sa bahay. Kaso natutulog ata sa taas So, eto na nga Alam ko na hindi mo pa alam. Ang alin ba? Yan tayo Alam ko talaga na may bago ka na namang chika niyan. Yung anak ni na Ma'am at Sir? Bakla! Ay, totoo ba yan? Talaga ba? Paano mo nasabi? Kaya pala parang ang lamya niyang kumilos. Yung ano ba? Hindi siya gaanong mukhang lalaki. Kulang na lang kapag binihisa mo yun ng pambabae, masasabi mong babae siya. Ayaw lang kasi yung tanggapin nila Madam. Kasi nga, nag-iisang anak lang nila. Magiging tagapagmana pa nila, diba? Paano mo ba kasi nalaman? Ito atin lang talaga to. Huwag mong sasabihin to kahit kanino. Kasi, gusto niyang laruin yung Barbie. Ayun, alam na. Pinagalitan nga ng mami niya dahil ano ba yung Barbie? Di ba pang babae yun? Kawawang bata. Hindi yun matatanggap. Yun lang ang nakakalungkot. Ay, kawawa naman bata. Hindi magiging malaya. Siya. Teka lang may nakasalang kasi akong niluluto. Usap tayo mamaya o kaya bukas. Hoy, huwag mong sasabihin yan Nung papasok na sa loob ng bahay si Buena, nagulat pa siya nung nakita niya si Miguel na nakatayo lang sa likuran niya at nakatingin sa kanya. Ay, tong nainang ka. Ano ka ba namang bata ka?
Bakit naman nanggugulat ka dyan? Nakatayo ka pa talaga dyan, ha? Hindi po ako bakla. Ha? Narinig ko po yung sinabi niyo kanina na bakla po ako. Hindi po yung totoo. Lalaruin ko lang naman po yung sa collection ni Daddy pero hindi po ako bakla. Narinig mo pala yung sinabi ko. Okay lang yan. Minsan talaga ang mga bata, hindi nila alam kung anong gender ba nila. May apo kasi ako na gaya mo rin. Ang pagkakaiba lang, ayun nga kasi, tanggap na mga magulang niya. Hindi nga po ako bakla. Bakit niyo po ba pinagsasabi pa sa ibang tao? Di ba po ang sabi po ni Mami, wag na po kayo magiging chismosa? Hindi naman yung chismis, basta totoong sinasabi. Tsaka, hindi ko naman intensyon na ikwento yun, Nasabi ko lang bigla. Susumbong mo ba ako sa mami mo? Opo. Parang sinabi mo ngang bakla ka. Kasi, yung pagiging sumbongera, gawain lang naman yun ng mga babae. May nakita ka na bang kalalaking tao sumbongero? Wala pa naman, diba? Kasi, kapag lalaki, yung tunay na lalaki ha, hindi yung nagpapanggap lang. Mga tahimik lang yan sila. Hindi niya pinanghihimasukan ng usapan ng iba. Kita mo naman na ang mga madadaldal mga babae. O kaya ayun, kung madaldal ka, ibig sabihin lang nun, babae ang puso mo. Di naman po yun ganon. Bata pa naman po ako, saka sabi po sa akin ni Mami, nasasabihin ko po sa kanya ang mga alam ko. Bahala ka na. Basta kapag nagsumbong ka, ibig sabihin lang nun bakla ka nga. Ikaw rin. Dahil sa mga sinabi niya, tila ba natakot na rin ang bata na magsabi ng totoo sa kanyang ina. Pero kahit na hindi siya nagsumbong, nakarating pa rin kay Jiang ang lahat. Hindi pa tuluyang kumakalat ang chismis pero alam na niya. Kaya pinatawag niya si Buena para ibigay ang huling sahod nito. Madam, sige na po. Maawa naman po kayo sa akin, Kailangan ko po talaga ng trabaho. Pasensya na po talaga. Baka naman po kasi ibang kwento ng anak mo. Wala siyang kinukwento sa akin dahil narinig ko mismo kung paano ka magkwento. Ayan dinig sa CCTV kung anong pinagsasabi mo. Tama talaga na nagpalagay ako nung naririnig ang usapan nyo para hindi ako nahuhuli sa chismisan nyo. Ayan, nakarating na sa akin kung paano mo i-chismis na bakla ang anak ko. Nadala lang naman po ako ng emosyon ko, madam. At anong emosyon naman yun? Inaano ka ba ng anak ko, ha? Kasi naman po, akala ko po talaga bakla ang anak ninyo. Gusto niya po kasi ng pink at yung laruan ng daddy niya. Maski gusto ng lalaki ang pink, hindi ibig sabihin na bakla siya. Saka huwag mo ang pangungunahan ng desisyon ng anak ko at desisyon namin. Anong pinagsasasabi mong hindi namin siya matatanggap kung sakali man? Lagi na lang iba ang kwento mo sa katotohanan. Ayoko na magpaliwanag pa. Malinaw na sa atin nung una pa lang na aalisin na kita kapag may narinig pa akong chismis mula sa'yo. Hindi na to fake news dahil totoo na to. Umiyak si Buena. Pero hindi siya pinakinggan ng amo. Pinaalis talaga siya. Dahil doon, hindi na muna kumuha ng kasambahay si Jiang. Mas lalong umingay ang kwento tungkol sa pagkalugi ng kanyang negosyo. Na kaya raw niya inalis si Buena dahil wala na siyang maipapasahod dito. Pero walang plano o oras si Jiang na magpaliwanag sa ibang tao. Sinasabi niyang isipin na lang nila kung anong gusto nilang isipin. Ilang buwan ang lumipas, muling bumalik sa bahay nila si Buena. Nakikiusap ito. Madam, galit pa rin po ba kayo sa akin? Patawarin niyo na po ako. Maawa naman po kayo sa akin. Kailangan po ng anak ko ng pera, madam. Kapapanganak niya lang po pero may problema po sa bata. Kailangan po talaga ng sustento ng pera hindi naman po maaasahan ng tatay noon. Ako lang po ang makakatulong sa kanya, madam. Sige na po. Maawa naman po kayo sa akin. Pangako po, madam. Nagbago na po ako. Hindi na po ako chismosa. Promise po talaga. Pangako, ma'am. Ma'am, parang awa niyo na po. Kayo lang po talaga ang matatakbuhan ko sa ganito
Naghanap na po ako ng ibang trabaho wala po akong makita. Nagbago na po talaga ako. Subukan niyo po ako ulit. Kapag po nahuli niyo ako, kahit na po wag niyo na po akong pasahurin, kailangan po talaga ng anak ko. Madam. Ano ka ba, Manang? Huwag kang lumuhod dyan. Ayoko sa lahat yung ganyan. Sige na po, ma'am. Parang awa mo na po. Sige na po. Kailangan ko lang po talaga ng trabaho ngayon. Paano ako makakasiguro na hindi ka na nga tsismosa? Ipapakita ko po sa inyo na hindi po kayo nagkamali na kinuha niyo po ulit ako. Magiging maayos pa po lalo ang trabaho ko. Tapos hindi na po ako magiging madaldal. Ibigay niyo pa po sa akin itong pagkakataon na makapagtrabaho po ulit ako sa inyo. Sigurado ka dyan, ha? Kung hindi lang ako naaawa sa'yo at sa apo mo, hindi na talaga kita kukunin. Totoo naman ang sinabi ni Buena na kailangan ng tulong pinansyal ng apo niya at mabuting tao si Jiang. Mabilis magpatawad, mabilis lang ding tumanggap ulit ng tao. Pero mukhang ang hindi totoo ay ang tungkol sa pagiging tahimik niya. Minsan pa kasi, nung nagtapon siya ng basura, nakita niya si Eya. Manang, hala bumalik ka na pala dyan? O ano, kumusta ka naman ba? Akala ko hindi na tayo magkikita. Okay naman ako. Nakisoyo ako dahil kailangan ko ng trabaho wala na talagang kumukuha sa akin dahil sa edad ko ba. Tsaka mas mabait kasi si Madam Jiang. Uy, ano na bang balita dyan? Hindi na sila lugi sa negosyo nila? Basta. Ayaw ko na lang mag-talk. Basta, ayos lang ako dito. Pero ang totoo nun ay kating-kati na talaga ang dila ni Buena na magkwento. Hindi niya lang yon masabi dahil nga alam niyang maririnig siya at malaki ang tsansa na matanggal na naman siya sa trabaho. Sa pagkakataon na yon, nag-iingat na siya. At maliban doon, may isa pa siyang intensyon kaya siya bumalik sa bahay ng amo niya. Gusto niyang gumanti dahil sa pagpapaalis sa kanya. Ilang araw pa ang lumipas, lahat ng mga nawawalis niyang buhok sa bahay, kinokolekta niya ang mga yon, lalo na kapag ang buhok ay galing sa banyo o sa mga kwarto. Nilikom niya ang mga yon at ibinalot sa kulay itim na tela. Nung nakakuha na siya ng sapat na buhok, bumalik siya sa kakilala niyang mangkukulam. Kahit na ano na lang, basta yung gante na madali lang sanang makita ha. Ay, alam ko na. Pwede naman yan yung mauubos ang kabuhayan nila, diba? Yung hihirap sila. Totoong malulugi ba yung mga negosyo nila? Ano sa tingin mo? Gusto ko lang makaganti. Dahil ang dami nilang atraso sa akin. Una, pinagbabawalan nila akong makipag-usap sa mga kaibigan ko. Sumunod naman ako, pero tinanggal pa ako sa trabaho. O diba? Kung hindi ba naman tama lang sa kanilang maghirap sila sa buhay, para sana ramdam nila kung anong pinagdaraanan ko. Desidido na si Buena sa gusto niyang gawin. Kahit na mabait naman sana ang mga amo niya, hindi niya matanggap na pinaalis siya ng mga ito. Sumama talaga ang kanyang loob dahil iniisip niya na ang tagal niyang nanilbihan sa kanila at tinanggal siya sa mababaw lang namang dahilan. Kaya hindi niya naiisip na mali na ang ginagawa niya at kapag nagkataon ay may malaking balik din sa kanya ang paglapit sa itim na kapangyarihan. Ilang araw pa ang lumipas, tila ba walang kapayapaan sa loob ng bahay. Palaging umaalis ang mag-asawa at tila ba problemado sa kanilang negosyo. Minsan pa nga na narinig niya ang mag-asawa na nag-uusap. Siguro, ipahandle na lang muna sa kuya mo. Ang laki ng nalugi natin ngayon sa totoo lang. Tapos biglang nawalan pa ako ng project. Parang biglang na-delay naman lahat. Ang daming nag-cancel ngayon. Ang daming defective items. Tapos tinakbuhan pa tayo ng isang supplier natin. Bayad na yung kalahati ng deliver at items. Paano kaya to ngayon? Kapag nagtuloy-tuloy to ng isang buwan, milyon ang mawawala sa atin. Maghagalaw natin pati savings natin. Baka sa boses ng asawa ni Jiang ang problema. Sinabi niya na ngayon lang daw nagkaroon ng ganong problema ang negosyo nila. Noon may mga problema silang kinakaharap
Pero hindi naman daw ganong kalala. Parang ngayon nalubog na sila sa pinakailalim. Ilang araw pa ang lumipas, yun pa rin ang problema nila. May mga gamit na silang naibenta. Naging matipid na rin sila. Pati yung CCTV sa harap ng bahay, hindi na nagagamit. Yun na ulit ang pagkakataon ni Buena para makipag-usap sa mga kaibigan niya. Ibinalita niya ang problema ng pamilya ni Jiang. Hoy, baka hindi na naman totoo yan ha. Parang nung nakaraan lang, galit na galit nga si madam mo nun eh, di ba? O eto, totoo na talaga to. Alam ko talaga. Kita mo, hindi na nila ginagamit yung isang sasakyan, yung kulay dilaw, kasi nga, balak na nilang ibenta yun. Aba, maniwala ka sa akin. Sa susunod nun kukunin na yung sasakyan. Parang bayaran na lang ang hinihintay nila eh. Totoo na to. Bakit naman kaya bigla na lang naging ganun? Kasi maganda naman ang negosyo nila. O tapos pati yung trabaho ni madam mo, marami siyang project na nakukuha. Ewan ko nga sa kanila. Siguro, karma na nila yon. Karma talaga? Oo, inapin nila ako eh. O eto, sa inyo ko lang to sasabihin. Alam nyo, malakas ang powers ko. Mabilis makarma ang isang tao kapag ako ang inaapi. Kaya nga kapag inaaway ako hindi ako gumagante. Kasi alam kong babalikan sila ng karma. Ako na to eh. Kita mo, simula nung tinanggal nila ako sa trabaho ay nagkandalet-siya ng buhay nila. Ay, para ka palang yung nanay ko. Naalala ko nung niloko siya ng katrabaho niya. Tapos ang nangyari, naputulan ng paa yung katrabaho niya. Kaya nga minsan ayaw ng nanay kong nagagalit siya eh. Kasi may napapahamak talaga. Mabuting tao kasi ako kaya ganon. Karma na lang sesengil sa kanila. Pinagyayabang ni Buena na mas pinanigan daw siya ng langit. Kung hindi lang siya pinaalis ng mag-asawa, sana maayos ang buhay at ang negosyo nila. Lumipas ang ilan pang mga araw na ibenta ang isang sasakyan. Naging mas malakas ang usap-usapan na nalulugi na nga si Jiang. Dumating na rin sa punto na balak ng ibenta ang bahay. Manang, baka aalisin ka na ulit namin sa trabaho kasi lilipat na kami kina mama. Naghihintay na lang kami ng buyer ng bahay eh. Kinakausap na ng asawa ko. Ay ganun po pa ma'am. Sige po. Nakakalungkot man pong isipin pero baka ganun po talaga yon. Kailangan ko na lang pong humanap ng ibang mapapasukan ko. Nakatulong naman po yung pagbabalik ko sa gamutan ng apo ko. Salamat, Manang. Medyo magulo kasi ngayon. Kapag nakabawi na lang ulit kami, baka kunin ka ulit namin. May mga kailangan lang kaming bayaran ngayon kaya ibebenta ang bahay. Buti nga sa inyo. Masaya si Buena sa pagbagsak ng mga taong minsang tumulong sa kanya. Kaya ipinakalat niya ulit ang balita na ibebenta na ang bahay at aalisin na ulit siya sa trabaho. Hala, paano na yan ngayon? Akala ko ba kailangan mo ng trabaho? Eto, uuwi na lang muna ako sa mga anak ko. Tapos doon ako hahanap ng trabaho ko. May mapapasukan naman siguro ako kahit na hindi stay in. Yung pwedeng tagalinis kapag kailangan nila ba? Malay mo naman makabawi sila tapos kunin ka ulit nila, di ba? Ay sus! Hindi na yan sila makakaahon. Alam ko na yan. Alam mo kung bakit? Imposible naman na hindi. Matatalino mga yan, tsaka may kaya sa buhay. Kung babagsak sila ngayon, malamang magagawa nila ng paraan para makaahon ulit. Halata naman yung determinasyon nila sa buhay. Hindi na talaga, kahit anong gawin nila. Kahit pagawin nilang umaga ang gabi. Kahit hanggang sa magtrabaho pa si Miguel. Bakit mo naman nasabi? Ito ha, sa atin lang talaga to. Pangako mo sa akin na kahit anong mangyari ba, hindi mo sasabihin kahit na kanino. Ha? As in, hanggang sa kamatayan natin, itatago mo. Ano ba kasi yun? Para namang ang seryoso mo dyan. Basta, huwag mong sasabihin. Oo, sige. Ano nga ba yun? O tara, lapit ka rito. Pinakolam ko kasi sila. Kulam? Hoy, ang sabi ko ka maingay. Binulong ka na nga sa'yo. Kulam? Oo,
Yung kolam na magpapanatili sa kanila sa kahirapan. Naiinis kasi ako sa kanila. Ang yayabang. Pinipigilan nila akong makipag-usap sa mga kapwa ko kasambahay. Yun na nga lang ang libangan ko, di ba? Tapos alam naman nilang sila lang ang pwedeng mapasukan ko. Tinanggal pa nila ako. Basta ha, huwag mo tong ipapaalam kahit na kanino. Secret lang natin to. Kakatakot ka naman pala kaaway, uy. Sabi ko sa'yo kaya wag mo rin akong kakalabanin dahil baka makulam din kita. Huy, huwag ka naman ganyan. Mahirap na nga ako, pahihirapin mo pa ako. Single mom na nga ako. Basta atin lang yan. Huwag mong ipapaalam kahit na kanino. Hindi na napakali pa si Eya dahil sa mga nalaman nila. Gusto niyang sabihin sa iba pero pinipigilan niyang makapagsalita. Dahil baka totohanin ni Buena na siya naman ang ipakulam. Tumagal din ang halos 1 linggo na nanahimik ang bibig ni Eya tungkol sa kulaman. Hanggang sa isang araw, bigla na lang silang nagkaroon ng usapan ng kanyang amo tungkol sa kulam. May napanood kasi si Ina na isang palabas. Ano ba naman to? AI lang siguro to mga ginagawa ng albularyo, no? Nakakatakot, parang nasigaw, ganun. Hindi naman po imbento yung mga kulam na ganyan. Hindi kasi ako naniniwala sa ganyan. Pero yung lola ko, alam mo, naniniwala yun sa ganito. Tapos sabi niya na may gabay siya, na marunong din siyang manggamot. Ewan ko ba? Totoo kaya yun, ma'am? Alam mo ba na yung kakilala ko nagpakulam din siya? We, paanong pakulam naman yun? O ito, ma'am, huwag niyo pong sasabihin. Ano na namang chismis yan? Kasi po, ganito po. Wala naman sigurong nakakarinig sa akin, ano? Alam niyo po ba kung bakit naghihirap sina Ma'am Jang? Kasi po, pinakulam sila ni Manang Buena. We, Opo para namang hindi pa kayo naniniwala sa akin. Sa kanya talaga mismo nang galing. Kaya po biglang bagsak ng negosyo tsaka kabuhayan ng pamilya na yun. Sa galit niya po pinakulam niya. Kasi, di ba nga po inalis siya sa trabaho? Kaya ayun na yung ganti niya. Bumalik lang siya para masiguradong nakaganti talaga siya. Grabe po ano. nakakatakot naman. Baka ipakulam mo rin ako, ha? Hoy, hindi po no. Takot nga po ako sa ganyan. Kasi may balik po yun Ayoko nga na maiwan ko ang anak ko. O baka siya pang magdusa sa huli. Tsaka takot po ako sa ganyan talaga, ma'am. Chismosa lang po ako pero hindi po ako magpapakulam ng tao. Hala, dapat pala masabihan si Jang. Oy, ma'am, huwag niyo na pong sabihin. Secret nga lang po natin to. Huwag niyo pong ipapaalam sa iba. Baka ako naman pong kulamin ni Manang Buena Mukhang kahit na anong sabi nilang huwag sasabihin sa iba, hindi talaga mapakali ang kanilang mga dila. Minsan, kahit hindi nila intensyon na magsalita, nasasabi nila ang hindi naman dapat sabihin. Kaya noong minsang ibebenta ni Jang ang isang motor nila, si Ina ang may balak bumili noon para ibigay sa kanyang bagong nobyo. Hindi na naman niya napigilan ang sarili na masabi ang hindi niya dapat sasabihin. Sige, bayaran ko na lang to bukas. Cash ang need mo, di ba? Sarado naman kasi ang bangko ngayon. O bank transfer na lang, ano sa tingin mo? Sige, cash na lang para hindi na mahirapan mag-withdraw. Mga anong oras kaya bukas? Aalis kasi ako ihahatid ko yung ibang gamit namin sa kabilang bahay. Para hindi na kami mahirapan kapag lilipat kami. Ibebenta ko na kasi yung ibang gamit para wala kaming gaanong dala. Hindi ko alam pero baka hapon na lang. Aalis din kasi ako nun Chat na lang kita. Sayang talaga tong bahay mo na to, no? Pero maganda na rin lumayo kayo para iwas sa maraming chismis. Saka wag mo na kunin yung kasambahay nyo, ha? Ganyan na ginawa sa inyo. Nako, imagine, pinakulam pa kayo para lang maghirap kayo. Kulam? Ha? Ano bang sinabi ko? Ang sabi mo na pinakulam kami. Nino? Ni Manang Buena? Hindi ko alam yan. Sige ha, bukas na lang ha.
Hindi na nakapagtanong pa si Jiang dahil kusang umalis si Ina at nagmamadali. Pero base sa sinabi niya, tila ba may katotohanan ang sinabi nito. Minsan kasi, hindi nagsasalita si Ina kung wala siyang nalaman o narinig na balita. Minsan, mali ang nababalitaan niya, pero meron at merong parte doon na may katotohanan, lalo na kung may nagsabi sa kanya. Sa katunayan, hindi naman naniniwala si Jiang sa mga kulam, pero tila ba kinutuban siya, kaya nagpatulong siya sa kanyang ina na puntahan nila ang isang albularyo. Doon na lumabas ang katotohanan na ritual nga ang dahilan ng paghihirap nila. Hindi na lang muna ipinaalam ni Jiang na alam na niyang kinulam sila. Maayos pa rin siyang nakikitungo kay Manang Buena. Miguel, yung mga gamit mo bitbitin mo na. Doon ka na muna kina mama uuwi. Kasama mo na doon si daddy mo. May gagawin lang muna ako rito sa bahay. Basta, alam na yun ni daddy mo. Andito naman si Manang eh. Saka isang buwan na lang naman tayo sa bahay na to. Kailangan na to ibigay doon sa nakabili. Wala na ring naiwang gamit dito. Yung mga hindi na lang natin ginagamit. Hindi ka pa naman ata uuwi, Manang, no? Hindi pa naman po, ma'am. Last day ko po dapat sa inyo, may 2 months pa. Kaso aalis na po kayo. Naghahanap na lang po ako ng ibang mapapasukan ko ngayon. Hindi ka ba uuwi sa inyo? Kamo, uuwi ka sa mga anak mo. Tsaka na lang po siguro kasi ang mahal naman po ng pamasahe. Ang gusto ko po yung uuwi akong nakaipon na sana ako. May ibang gamit dito kung gusto mo iuwi mo o ipadala mo sa mga anak mo. Sa'yo na lang yan kasi itatapon naman na rin yan eh. O kaya kung maibebenta mo pa para pandagdag mo sa pera mo. Sige po, ma'am. Salamat po. Kahit na may nagawa ng mali si Buena sa kanyang amo, mabait pa rin ito sa kanya. Ni hindi nga siya inaaway o sinusumbatan. Ilang araw pang nanatili si Jiang sa bahay. May mga ginagawa siyang nakakapanibago, lalo na ang pag-iinsenso niya tuwing hapon. Paglalagay ng kung ano-anong gamit katulad ng asin at bawang. Nagtataka na si Buena. Pero hindi niya pa rin tinatanong kung para saan yon. Pero mukhang alam naman na niyang may kinalaman yon sa pagtaboy ng malas o mga bagay na gawa sa itim na kapangyarihan. Ayan, sana malinis na tong bahay na to, lalo na sa bagong titira rito. Naniniwala ka pala sa ganyan, ma'am? Nung una hindi. Oo nga pala, ito na yung last na sahod mo. Ingat ka na lang kung saan ka man mapadpad ha. Sana sa susunod, wag mong kukulamin o gagawa ng masama yung taong tumutulong lang naman sa'yo ha. Po? Anong kolam? Manang, wag na po tayo magpanggap dito. Sa totoo lang hindi ako mabilis magalit. Ngayon nga galit ako pero hindi halata, di ba? Dahil ayokong napapasukan ng negatibong enerhiya sa katawan ko. Pero ito lang po ang masasabi ko. Mali ang ginawa mo sa pamilya ko. Mas nananalig pa rin ako sa Diyos na hindi niya kami pababayaan sa kabila ng pagbagsak namin na to. May panahon pa kami para bumangon at lumaban. Parte lang to ng pagpapatatag sa amin pero ikaw, sana makita mo ang liwanag, hindi yung nakakapit ka sa dilim. Hindi ko po talaga alam kung anong pinagsasabi ninyo, ma'am. Sabi nga nila, ang isda nahuhuli sa sarili niyang bibig. Ganon din ang mga tsismosa. Kaya kung anong sinabi mo sa iba, yun din ang makakarating sa akin. Totoo man yun o hindi, ang Diyos na lang ang bahala doon. Hindi ko po alam kung sinong nakausap ninyo, pero ipaglalaban ko pong hindi ko kayo ipinakulam. Hindi na ako makikipagtalo pa sa'yo. Basta sinabi ko na kung ano yung ginawa mo. Ikaw lang din naman ang makakaalam kung ginawa mo talaga o hindi. Basta sana, sinasabi ko sa'yo na kung may bagong amo ka makikilala, sana naman wag mong gawin sa kanya yung ginawa mo sa akin. Saka sana sa susunod magtanda ka na rin na hindi lahat kailangan ikwento sa mga kakilala mo. Dahil yung chismis na yan din ang tatalo sa'yo. Baka yung mga kachismisan mo, sila rin yung magchismis sa'yo sa susunod. Yun lang ang sinabi ni Jiang. Walang bigat, walang masasakit na salita. Hindi na niya kailangan pang humiling ng masama sa kanyang kapwa.
Dahil naiisip niya pa lang na hindi na kailangan ng itim na kapangyarihan, babalik at babalik sa isang tao ang masamang ginawa nila. May awa man kay Jiang kung sakali man na balikan ng kulam si Buena, pero naisip niyang pinili na yon ng ginang bago pa man siya nagdesisyon na lumapit sa mangkukulam. Nung umalis na ang pamilya ni Jiang, unti-unti silang nakabangon sa buhay. Nababalitaan niyo ni Buena dahil namamasukan siya sa isang bahay malapit lang sa dating bahay ng amo niya. Minsan pa, lumabas siya para makipag-usap kay Eya, pero hindi siya pinapansin nito. Natatakot na baka kulamin din siya, lalo na sa kanya galing ang kwento kaya nabuking ang ginawa ni Buena. Ilang buwan lang din simula nung nakabangon ang pamilya ni Jiang. Ang pamilya naman ni Buena ang lumubog. Nawala ng trabaho ang mga anak niya. Lahat. Kahit mga asawa ng mga yon ay hindi nakaligtas. Hindi makahanap ng trabaho. Kung meron man, laging kinakapos sa buhay. Dahil kapag may hawak silang pera, laging may nagkakasakit o kaya ay kinakailangan nilang gastusin sa mahalagang bagay. Kasabay din nun ay ang pagiging sakitin ni Buena, kaya natanggal din siya sa trabaho. Hindi na siya makahanap pa ng iba dahil walang tumatanggap sa matandang may sakit. Simula noon, naririnig na rin niya ang balita tungkol sa pagbagsak niya. Mula sa probinsya nila, may mga tsismis na isinumpa na silang lahat dahil baka may nagawa silang mali sa ibang tao. Tuluyang bumigat at bumagsak ang buhay ni Buena, pero hindi niya yun basta matanggap. Hinanap niya ang bagong bahay ni Jiang para makiusap na mamasukan ulit. Nahanap niya naman, pero nung una ay ayaw siyang kaharapin. Pero sadyang mapilit siya. Ma'am, sige na po. Patawarin niyo na ako kung may nagawa man po akong mali sa inyo noon. Pangako, hindi ko na po uulitin. Kailangan ko pong tulungan ng mga anak ko. Pasensya ka na talaga, Manang, pero hindi ko na kailangan ng kasambahay. Kaya ko na rito sa bahay dahil hindi naman ako nagtatrabaho. Ako na yung nag-aasikaso sa anak ko. Ma'am, sige na po. Parang awa niyo na po. Wala pong trabaho ang mga anak ko. Ako lang pwede nilang maasahan sa ngayon. Hindi po ako makapasok sa ibang trabaho dahil may sakit po ako. Pero pangako po, hindi ba kakaapekto tong sakit ko sa pagtatrabaho sa inyo? Malaki na rin pong pinagbago ko. Hindi na po ako tsismosa at mas lalong hindi ko na po gagawing pahirapan po ulit kayo. Ma'am, sorry po talaga. Parang awa niyo na po. Ayoko na talaga, Manang. Wala na yung tiwala ko sa inyo eh. Kung sana hindi nyo yung ginawa sa amin at totoong nagbago kayo na hindi na kayo tsismosa, baka hanggang ngayon may maayos kayong trabaho. Nakabangon na kami. Nakabawi na kami sa mga nawala sa amin. Kaya hindi na ako papayag ulit na magpapasok ng taong gagawa ng masama sa amin. Baka kung ano pang gawin mo. Kaya hanggang kaya ko, poprotektahan ko ang pamilya ko. Kung hindi ko nagawa no na protektahan ang pamilya ko sa mga kumalat na chismis galing sa'yo, ngayon gagawin ko na yon. Walang kahit sino nang makakapasok sa amin na maglalabas ng mga impormasyon na meron kami. At mas lalong hindi na ulit ako magpapapasok ng taong lumalapit sa kadiliman. Nagbago na po talaga ako, ma'am. Alam ko po mabait po kayo. Maawa naman po kayo sana sa akin. Sige na po. Pasensya ka na. Hindi na talaga. Nanindigan si Jiang na hindi na niya pababalikin sa trabaho si Buena. Takot na siya. Hindi lang sa mga kwentong maaari nitong ipakalat sa ibang tao, kundi ang mga bagay na maaari niya pang magawa. Baka hindi lang kabuhayan ang mawala sa pamilya nila, kundi baka isa na sa kanila. Kaya kahit na umiyak at magmakaawa si Buena, wala na siyang magagawa. Nagpatawad na siya, pero hindi ibig sabihin na papayag siyang bumalik ito. Sinubukan ni Buena na humingi ng tulong kay Eya, pero wala rin itong nagawa. Hanggang sa siya na ang nachismis sa mga kakilala nila.
Ang daming nangyari pero wala na siyang maisip na paraan para makabawi. Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin nakakahanap ng matinong trabaho si Buena. Kahit ang mga anak niya. Kung lugmok na sila noon, mas lalo silang nalugmok nung binalikan siya ng kulam. Ang dami niyang pagsisisi, pero tunay ngang sa kanya lang malalaman na mali siya kapag huli na ang lahat. Minsan, para bang nagiging katuwaan na ng mga tao ang pakikipagtsismisan. Hindi na inaalam kung tunay ba ang mga sinasabi nila o pinapakalat nila dahil ang iniintindi lang naman ng mga tsismosa ay ang kwento ng kasiraan ng iba. Sa halip na manahimik o alamin ang buong katotohanan, mas pinipili nilang dagdagan ang narinig, palakihin ang maliit na bagay at gawing kwento na ipapasa sa iba. Sa ganitong gawain, unti-unting nasisira ang tiwala ng mga tao sa isa't isa. Ang isang simpleng usapan na napakinggan lamang ng kalahati ay nagiging malaking balita kapag ikinuwento na sa iba. Ang mga salitang walang kasiguraduhan ay nagiging dahilan ng hindi pagkakaunawaan, sama ng loob at minsan pa ay pagkasira ng relasyon ng mga taong walang kamalay-malay sa kumakalat na kwento tungkol sa kanila. Lalo na para sa isang kasambahay, mahalagang tandaan na ang pagiging bahagi ng isang bahay ay hindi lamang tungkol sa pagtatrabaho, kundi pati sa pag-iingat ng tiwala. Maraming bagay na nakikita at naririnig sa loob ng bahay na hindi na dapat inilalabas pa sa iba. Ang mga usapan ng pamilya, ang kanilang mga problema, o kahit ang simpleng pangyayari sa araw-araw ay bahagi ng kanilang pribadong buhay. Kapag ito ay ginawang tsismis at ipinasa sa iba, hindi lamang ang amo ang nasisira kundi pati ang sariling dangal at pagkatao ng nagkalat ng kwento. Tandaan na mas mabuting piliin ang pagiging maingat sa salita kaysa maging dahilan ng kaguluhan. Hindi lahat ng naririnig ay kailangang ikwento at hindi lahat ng nalalaman ay kailangang ipakalat. Ang tunay na maaasahang tao ay marunong magtago ng tiwala at marunong manahimik kapag kinakailangan. Kaya iwasan ang pagiging tsismosa na kasambahay. Kayo ba mga apo, nakakilala na ba kayo ng ganitong klase ng tao? Yung tipong walang ibang ginawa kundi ang magpakalat ng maling impormasyon. O kayo mismo ang ganito? Maaari niyong ibahagi ang inyong opinyon at komento ukol sa ating bagong kwento. Naway nakapaghati dito ng magandang aral sa inyo upang huwag maging tsismosa. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi ninyong pakikinig mga apo.